Alamin ho natin ang report dahil yung ilang polling centers nga raw ho sa ilang rehiyon ay nakaranas daw ho ng aberya. Ano-ano kaya mga aberya ito? Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada Live Report. Tama yun, Brigada Gab and Brigada Ab, sa impormasyon mula sa Philippine National Police. Nakaranas nga ng aberyang ilang polling centers sa ilang rehiyon. Dahilan kaya hindi agad nakapagsimula ang pagtanggap ng boto. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, partikular na nagkaroon ng technical glitches at pansamantalang pagkawala ng kuryente sa mga piling lugar. Tulad yan sa Region 3, sa Region 10, Cordillera Administrative Region, Region 11 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa Region 3, particular ito, dyan sa Pantabangan National High School sa Nueva Ecija. Pansamantalang nahinto ang pagboto dulot ng electric transmission issues. Ngunit agad naman daw itong naresolba at nakapag-resume ang operasyon at nagpapatuloy pa ang monitoring ng PNP Command Center, Brigada Gab and Brigada Abs. Kasi as of 7:09 pa lamang na ibibigay yung ongoing casting of votes na sa 34,494 o 91.92% sa buong bansa. Pero gaya nga na nabanggit ko, baka nagawa na rin ang paraan yung mga technical glitches at pansamantalang pagkawala ng kuryente sa ilang polling center sa ating mga nabanggit na rehiyon. Ano nga ulit region yan, Brigada Kat? Ang nabanggit dito ng PNP Region 3, 10, Cordillera Administrative Region, sa Region 11 at sa BARM. Yung sa Region 3, particular ito dyan sa Nueva Ecija, pero nagawa na raw ito ng paraan na resolve na raw at nakapag-resume ng operasyon. Ito naman ay nagkaroon daw ng paghinto sa pagboto dahil dulot ng electric transmission issues. Oo. Common reasons ba, Brigada Kat, doon sa mga binanggit ninyo na lugar, yung sa farm, sa Region 10, ganun ba yung problema, yung power outages, yung mga problema sa supply ng kuryente? Brigada Abs, hindi natin matiyak kung ito ba yung nagiging problema dyan sa lugar na yan. No? Particular sa pagkawala ng kuryente, siguro ay aalamin natin sa Philippine National Police kung ito yung karaniwang dahilan. Hindi lang ngayong eleksyon o baka nung mga nakarang eleksyon, yun din ang dahilan. Pero tuloy-tuloy naman daw ang pagtutok nila at inaalam din natin kung merong mga gurong umatras, particular dyan sa Maguindanao, dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, dahil doon sa mga kaguluhan na nangyari nitong mga nakaraang araw. Ang PNP naman ay nagbibigay ng mga impormasyon maaga pa lang sa media para maibahagi natin sa ating mga tagapakinig. Brigada Okay. Sige, partner. Yung binanggit, Brigada Kat, dyan sa area ng Lanao del Sur, may mga umatras na mga teachers sa pagsiserve ng mga electoral board. And on the part naman ng ABRA, may mga umatras dahil ang layo daw yung mga lugar. It takes 2 days na paglalakad para ma-reach yung ilang mga polling precinct dyan sa ABRA. Doon sa tanong kung merong pumalit naman na electoral board, siguro malalaman natin mamaya kasi particular lang sa merong tinrain at ipinadala dyan sa Bangsamoro. Nasa mahigit 3,000 ito, almost 4,000 Brigada Gab and Brigada Ab. So tatanungin din natin sa ABRA kasi merong binuong task force dyan kung meron ding naipadalang mga sinanay na special electoral board na police na papalit sa mga kuro na umatras dahil nga sa mga hindi inaasahang pangyayari. Okay. Specifically dyan sa Lanao del Sur and dyan naman sa part ng Buluan, Maguindanao del Sur, Brigada Kat, baka maitanong ninyo dyan sa PNP, ano bang sitwasyon doon sa mga nabanggit na lugar? Oo. At sige, at mamaya ibabahagi natin yan kung makakakuha na tayo ng impormasyon mula sa Philippine National Police dahil tuloy-tuloy yung monitoring ng kanilang command center at ibinabahagi naman agad sa media yung mga nakukuhang impormasyon. Okay. At Brigada Gab and Brigada Ab, mabanggit lang natin dahil kakalabas ko lang din dito sa Nagpayong Elementary School. Pinakamalaking voting center ito sa buong bansa. Nasa 47,000 plus ang mga botante. Marami pa rin ang karaniwang problema yung hindi pa rin makita yung presinto. Pero so far kanina lang yung siksikan nung pagpasok sa gate pero
Sa ngayon naman maganda na ang sitwasyon pero nagkukumpulan lang sila doon sa isang area kung saan makikita yung directory ng eskwelahan at yung gusali at yung presinto na kanilang pupuntahan. And doon naman ang PPCRB para tumulong. Yun nga lang, may iba pala lang pa talaga na hindi mahanap-hanap ang kanilang presinto. At hirap din yung ating mga senior citizens lalo na. Dahil may ilang hindi pa nakakaboto. Hirap daw sila umakyat. Pero pababa, iba-iba daw yung instruction sa kanila. Kaya merong ilan na hindi pa nakakaboto. Pero hindi daw sila uuwi. Sayang daw ang kanilang boto. Okay. Masingit ko lang ulit, Catherine, di ba sabi dun sa PNP Sitner kanina, as of 7:09 a.m. yun. Kailan kaya ulit sila maglalabas ng susunod na sit report para dyan sa mga halalan sa ating bansa? Mag-aantay pa tayo, Brigada Gab, yung susunod. Kasi ang mga tanong pa lamang dito ay partikular doon sa mga magsisilbing Special Electoral Board. At hindi pa nakaka-update ulit itong si General Fajardo. At mamaya magbabalik tayo kung ano man ang maibibigay sa ating, mababato sa ating impormasyon. Oo. Pero sa ngayon, ang sabi niya, wala pa namang, maliban doon sa mga hindi nakapag-start agad, so far, peaceful naman daw ba, sabi ni General Fajardo? Tama yun. At nabanggit din naman niya, walang seryosong bantang namomonitor. Pero kahit gano'n, hindi nagpapakampante ang PNP. Katuwag nila ang AFP at iba pang concerned agencies. Okay, sige. Salamat, Catherine. Maraming salamat. In the heart of changing lives, ako, para sa The Monday 2025 special coverage. Ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. The Monday 2025. A Brigada News FM special coverage. Paglipunan, pinupuna, para patas sa mata ng masa. Tira Brigada. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng PowerCell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.